Good morning, everyone. We are here in Barangay Kaminawe to interview the barangay officials. Today's Kagawa, person of INTS. We are conducting a short interview. Question number 1. Sir, let us know what is your role in Barangay Kaminawe? I'm Barangay SK Kagawad, Managdamay Kagawad. And as nagawad din po ng Kagawad. So ano nga po ba ang role namin? Yes, So, ang role po natin sa Kagawad is ang isa po sa naging boses po ng mga kabataan po, ano ba po ang mahinayin ng bawat isa sa atin ng sektor ng kabataan at to implement the projects and program po ng SK and kung saan po ang susunod namin is po na sa batas na 9 centers to participation po. Yes po, yun yung mga makakatulong at makakapag-develop sa mga kabataan dito sa ating mga What are the programs and projects that you are currently conducting? Sa ngayon po, ang isa sa mga kinakandak namin kung nakita niyo kami kanina dun sa kanina, ginagawa namin is isa sa mga project namin is yung project Apal na kung saan magtatanim kami ng mga gulay at saka ayun yung kapag katulong din namin dyan, meron kami mga tinatawag na KT officers na nakakatulong kami sa mga ganyan project na kung saan kapag nagbunga yung mga tinanim namin is ang makikinabang din is ang mga kabataan ng barangay kami namin, especially may mga beneficiary naman kami dyan na So, current pa namin is magkakaroon po kami ng seminar po and programs po for solid waste management po and next is the hydroponics and isabay po namin dito yung napanood po namin sa Cebu na sa talikasan po na 50,000 from Hangad Buhay po na kami namin youth council na kung saan po is magkakaroon po ng seminar ang kabataan ng kami namin po at nangyayari po doon is yung magkakaroon po ng puro kwentuhan na mga magkakaroon po ng survey kung ang may alam po ba ang bawat isa sa atin dito na nanirahan sa kami namin kung alam po ba ang proper solid waste management po. And for the current, for the future, Question number 2 po. What is your future agenda or project for your barangay? so as of now, nagkaroon po kami last week ng consultation po at kumustahan po sa mga beneficiaries po ng educational assistance, sa mga KK, sa mga normal, kahit sino lang po na binibilahan na namin dito para po tulungan kami sa pag-budget kung ano po, budgeting for 2025 po na budget ng SK. Nagtanong po kami kung ano po ba dapat na dagdagan, ano yung bawat dapat bawasan, kung okay na po ba sa mga beneficiaries yung tupay na natatanggap nila yearly or from SK po and kung ano po ba po ang mga kulang namin, kung may kakulangan pa po kami at ano pa daw po ang dapat namin improve. And ang next target po namin is, ang program po talaga namin is nakapokus po sa may centers for youth participation po. At ang ilan na lang po doon sa may centers for youth participation, hindi po namin na-implement as of now po. Pero please, asahan po din yun na this 2025 po is na-implement namin siya. Sa mga project niyo po na pinapatupad po, kailangan po ba natin may approve po ba ng SK chairman? Yes po. Yun po ay napag-usapan po ng bali po namin yung majority decision po ang nangyari. May kada project na ginagawa namin o programs, kailangan i-meeting po kami about yun sa gagawin namin. Kaya consultation po namin kasi hindi lang naman siya samples para sa si chairman is hindi siya nag-decision na siya lang mag-isa, kumbaga pinapakinggan niyo yung bago, siya lang yung
approve ng project. At saka syempre, may mga ano kami. Ay, hindi tayo Bawat kagawad po ba, SK kagawad po, is may kanya-kanya po bang project na binibigay? Katulad po nung sinasabi kanina na 9 centers of free participation, bawat isa po doon is meron pong chairmanship ang bawat, meron po kami committee. Example ako po ay sa chairperson po ako ng environment. Siya naman po is Budget and finance. budget and finance. Marami pa po yan. Kasama po dyan. Committee on education, committee on sports, and committee and Marami po kung committee na kung saan nakafocus yung for development of May follow question. Yung sa pagpatupad nyo ng mga project, kailangan ba na may power din yung kapital natin? Yes po. Dapat po alam po ng kapital natin na may ganitong project po kami. And also po is, lagi po kami pagkasa ng papel sa barangay po para po alam po ng ating kami. And also po nagpapasa rin kami ng papel sa DILG kasi po kailangan inform din po kami sa DILG. Sa mga project po na ipinapasa niyo po sa ating kapital, meron po bang project kayong ipinasa na na-reject po? As of now, meron po. Pero ako, Meron po. meron naman po na pero ordinance po siya ng nasa namin na ordinance po siya po para yung 10% po ng budget ng SK is mapupunta po sa magkakaroon po ng parang organization po, barangay youth development. Kasi kung may NYDO po, may BYDO po, barangay youth development council po. Yun po ang magiging mangyari. Kasi yung budget po for ng SK po is yung 10% is mapupunta doon sa para po, hindi lang po yung SK ang tikilos po. Kundi may katuwang po ang SK sa pagkilos. Para po, nagpasa na po si Kuya Ivan ng papel doon, hindi na Sa ganun naman, hindi na po natapos sa approval. katulad yan, yung mga KK namin, yung mga volunteers lang sila. Kung wala sa kanila talagang pinabayad. Mula nung nalala kami kasama na namin sila, puro volunteers lang, lahat talaga libre lang. Ang nagawa na po namin is pa-consuelo. Pamilya, ganun na lang. Ayan po. Salamat Salamat po. po. Lang po. Thank you po. Sana po tama. po, Kagawad. Good morning din po. Salamat po sa pagpauna po ng interview. May katanungan lang po. Let us we know that, what is your role in Barangay Community? As a barangay councilor, siyempre, ang role ng barangay councilor ay i-base sa committee. Ang committee ko ay si senior citizen. Sige. So, hindi naman doon na sabi na yun ang committee mo, hindi lang yung work mo. So, sa personal services, katulong ka sa constituents, o naman ang pangailangan, maliit lang, malaki, siyempre, hindi na rin kaya. Sa trabaho, dati akong order, kaya lang nag-resign ako dahil sa may health problem. So, ngayon, focus ako sa barangay ng kung ano lang ang tutulong about ng project una dyan sa mga basura natin na problem. So coordinating ako dyan para sa system ng design ng basura. Ako nag-design ng konting pugon para kasi alam mo naman ang tao, ultimo dahon tinatapon sa swerte at naghahaot. So yung mga dahon lang naman ang nilagay sa pugon, yun ang parang ginagawang tinusulog ng konti para maging fertilizer. Yung mga hindi naman nasunog, hindi naman dapat sunugin. Yun ang mag-role ko sa barangay council sa barangay. Kung anong may ano mo sa mga lumalapit, entertain, assist mo man lang sila. Yung mga peace and order, kahit paano, halimbawa, may mga konting gulo, matin mo lang tayo. Ito po yung pangalawang tanong. Ito po yung second question. What are the programs and projects that you are currently conducting? Siguro project, siyempre, number 1 yung doon sa low area sa mga ordinansa, siyempre, yung mga dati, yung mga sa mga
sa mga mga aso na tumatay, although nagpasa ko ng resolution, hindi nga lang pumasa dahil yung San Jose nga hindi na sa mga dog na nasa kalsada. So, What is your future agenda or project for our barangay? siguro ang future ko, yung naharap na barangay kasi this coming November 5 to 7 ang aming budgeting. So, papasok kami doon ng mga resolution, agenda. So, unang-una talagang ang resolution ay ginagawa namin para makapagtuwa ng projects. Yan kasi sa Batuan, meron kami dapat na i-promise yan ng paayos para ating namang lugar ay maging maayos. So, kung anong maganda para sa mga, kasi aaprubahan pa naman ng body yan yung sinabi ko. May resolution may approve kagad. So, paglalaban mo pa yan sa mga proyekto na maliit naman yan. Kailangan natin mapagawa ay paano. Yan naman ay sigon sa aming kapitan. Kapitan kasi yung naghahawak ng budget namin. So, pag in-request mo, kung papayagan ka, kaya ayaw mo yung project, eh, go lang. So, wala nang masabi sa ating. Okay. So, yun lang ang Thank you po.